Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good day, everyone. Welcome to our talk show, Beyond the Borders, One Heart. I'm your host, April. And I'm Clarence Mabesa. And I'm Joseph. And I'm Janelay po, no? Now, let's know the name of our guest from abroad. Hello, ma'am. What's your name po? And ano pong profession na tinatrabaho niyo dyan abroad? Kasambahay po ako. Okay po. Your name po, ma'am, is? Memia Ignacio. Hello po, ma'am. Mimia Ignacio. Good evening po dyan. So, saang country po kayo nagtatrabaho niyan? Kuwait. Kuwait. So, how long have you been working po dyan sa Kuwait? 7 years. So, matagal-tagal na rin po pala tayo nag-work dyan sa Kuwait, no? So, Yes. Marami na po tayong experience na alam or story na may share sa amin po. So, ano pong nag-motivate sa inyo dyan na magtrabaho abroad? Family ko, tsaka yung mga anak ko. Yes, family talaga, no? Yung isa sa mga best na pinagkukunan natin ng lakas when traveling abroad, right? So, how did you manage to adjust to the new culture, especially in terms of communication and language? Nahihirapan po ba kayo nung una? Oo, nung una, nahihirapan. Unang-una sa oras, kasi ang oras sa Pilipinas, 5 hours ang ahead dito sa Kuwait. Tapos, sumunod sa pagkain. Pagkain ng Arabic food, ganyan. Tapos, pangatlo, sa lengguwahe nila, hindi ako nakakasabay sa salita nila kasi baguhan pa lang ako. So, at least po talaga, no? Until now po, no? At least alam niyo na kahit paano. So, magandang ano na po niyan. At least marami na po tayong thoughts about sa kanilang culture, language po, di ba? So, ano man po yung mga cultural differences na na-observe nyo both socially po at saka po dyan sa workplace nyo? Pakiulit yung tanong. Ano po yung mga cultural difference po na na-observe nyo socially with sa ibang mga Arabians o kaya mga Arabians po dyan and sa workplace po, sa pinagtatabahuan nyo po? Yung pagkakaiba po ng kultura. Kultura, ano na-observe nyo? Ang na-obserbahan ko, yung sample, yung pananamit, bawal manamit ng nakikita yung shape, yung katawan, ganyan. Tapos yung, pati sa mga lalaki, yung nakadisdasya, ganyan. Tapos yung mga among babae, nakahijab, lahat, balot-balot, lahat ganyan. Tapos, yun, yung naano ko dito. Tapos, yung, sa pananalita naman, kunwari, sa pananalita, yung sa Arabic, kunwari, yung pag-utusan ka, ganyan, mahirap na, lalo na pag di ka natuto. Pero ngayon, natuto na ako. Sa katagalan ko, natuto na ako. Nakakasabay na rin ako sa oras, ganyan. Tapos, sa pagkain, marunong na rin akong magluto sa pagkain nila, yung mga biryani, ganyan, mga muchubos. Tapos sa mga gahwa, ganyan, sa kape. Gahwa kasi sa Arabic yung kape. Yan. Sa katagalan ko dito, natuto na. Oh. So, ano naman po yung mga do's and don'ts na ang tawag dito,
do's and don'ts na i-share nyo po sa mga gustong magtrabaho dyan abroad. Dyan po, specifically sa Kuwait. Yung dapat kong i-share? Yung mga Yes po, na mga dapat mong gawin at hindi po dapat na gawin dyan sa Kuwait. Yung mga nagbabalak or nagpaplanong mag-abroad, kailangan alamin kung ano yung mga bawal, ganyan. For example, yung pakikipagrelasyon sa amo, ganyan, bawal yun. Yes. Tapos, yung pabayaan mo yung alaga mo, kasi pagka pinabayaan mo yung alaga mo, yung kunwari, pag namatay yung alaga mo, buhay yung mawawala, buhay din yung kapalit. Yun kasi yung naanohan ko sa Kuwait. So that po pala, no, maging cautious tayo sa mga ginagawa natin kasi po, no, tawag dito, binabantayan po talaga tayo. So ano naman po yung mga advice or tips po na maibibigay nyo sa mga aspiring professional na gustong magtrabaho sa ibang bansa po? Ang may advice ko sa mga gustong mag-apply abroad, hindi lang dito sa Kuwait or sa iba, kailangan unang-una siguro kailangan nilang alamin yung patakaran doon, tapos yung bansang pupuntahan nila, tapos kung yung kailangan din nilang unang-unang pag-aralan nila yung salita doon para pagka inutusan sila or makikipag-usap sila doon, may maisasagot sila or makakasagot sila sa mga tanong doon sa bansang pupuntahan nila. At yung pangatlo, kailangan wag walain yung kailangan may contact pa rin sa family mo para hindi ka ma-homesick, ganyan. Yun yung number one na kailangan. Yung mga nagpaplanong mag-apply abroad, overseas. Yes po. So, ma'am, thank you po, Miss Memia Ignacio. Yan, thank you po thank you po dahil po tinanggap niyo po yung invitation namin para dito po sa talk show. Yes. We learned a lot from your experience po. Lalo po dyan. Mag-ingat po kayo sa Kuwait, ma'am. Thank you po. Thank you din. Thank you, ma'am. Hello and good day to everyone. Welcome to our talk show, Beyond Borders, One Heart. And I am your host for today, Sheena, with my team, Clarence, Ella, Joycel, and Christine. So for our today's talk show, we have a special guest all the way from Europe. Hello po, can you please introduce yourself po? Introduce yourself. Ano ba? Good morning. Good evening. Hi, I'm Maria Mariel Nunag. Hello po. Yes po. Hello po. Good day po. Saan po kayo ngayon sa Europe? France. Paris, France. Oh, wow. France po. And ano po yung trabaho niyo po ngayon sa France? Ako, babysitter. Taking care of 2 kids. Yeah. Oh, wow. 2 kids po. That is good po. And gaano na po kayo katagal nag-work po ngayon sa France? I've been here since 2010, so 14 years. I've been here for 14 years. Yes po. Ang tagal na po. 8 years pa lang. 8 years po. Ang tagal-tagal niyo po. Yes po. And ano po yung nag-push po sa inyo magtrabaho outside Philippines or in Paris po, in France? Ako, since before I met my partner, I was a single mom. So, syempre, first the family, especially for my child, since before I was a single mom. So, alam nyo naman ang buhay sa Pilipinas, napakahirap. And being a single mom, hindi ko kayang tustusan yung pangangailangan ng anak ko kung dyan ako sa Philippines kasi yung salary
it's not enough. So, Yes. nag-decide ako pumunta dito at iwan siya. Yes po. How about you? So, family. Buti na lang po. Yes. Yes po. Thank you so much for sharing that po. And buti na lang po nakilala niyo po yung asawa niyo. And ano po yung mga naging adjustment niyo po? Yung pumunta po kayo sa France. Siyempre, as we know, pag single mom, iba kasi pag umalis ka na as a single. Pero pag umalis ka as a parent, iba yung pakiramdam na iiwan mo yung anak mo. Lalo na she was 2 years old, so wala siyang alam, di ba? Parang heartbreaking ba? Napakahirap, pero kung magiging practical ka, alam mong yun yung magiging way para mabigyan siya ng magandang buhay. So, you have to sacrifice. Yes po. I'm sure naman din po, maiintindihan niya din po someday kung bakit kailangan niyo naman po gawin yan. And para sa akin po, for sure po yung anak niyo po, proud na proud po sa'yo na nandiyan po kayo ngayon sa France. And for our next question po, paano po kayo nag-adjust yung sarili niyo po sa culture nila? Like yung communication po and yung language. And since po, iba po yung language na sinasalita po nila dyan sa France. Honestly, dito kasi it's an open country siya. So, sa bagay na yun, parang okay, parang I find it hindi naman siya super difficult. Pero when it comes sa communication and languages, for instance, ako, when I arrive in France, ang alam ko lang salita is oui, no, which is yes or no, merci, thank you. So, wala kang alam sa language nila. So, napakahirap. So, you have to strive hard na kailangan mong pag-aralan kasi otherwise, mahirapan kang makipag-communicate. For instance, sa mga alaga namin, if they don't speak English, paano kami mag-sign language na lang, di ba? So, kailangan mo talagang sabi nga, kung gusto mo talaga siyang matutunan, kailangan mo siyang pag-aralan. May nag-i-English naman. Kaso, mas priority nila yung language nila. Kaya kung nandito ka, kailangan mo talagang matutunan yung French. Kasi parang minsan kasi parang hindi ka nila aasikasuhin kung English ka lang. Mas priority nila yung mas magaling kang mag-French. Kaya kailangan mo mag-aral ng French language. Pero may ibang mga boss naman na mas gusto nila na kausapin mo yung mga anak nila ng English. Para vice versa, they learn English, we learn French. So, additional sa kanila yun. Parang bonus sa kanila pag magaling mag-English yung worker nila. Yes po. Yes. Thank you so much for sharing that po. Parang sobrang ako din po minsan po nakakita po ako sa mga movies na nagpe-French po sila. Sobrang hirap nga po ng mga spelling lalo na po. And sobrang hirap din bigkasin. So, now po, meron parang fluent na po ba kayong may fluent na po ba kayo kahit konti lang po ganun? Ako since 14 years, kaya na makipag-away. Kaya nang ipaglaban yung rights. Alam mo, unlike before, alam mo yung oui. Basic. Oui, ganun. Tapos tatawa sila. So feeling mo, ay, ano ba yan? Tatawa na yata ako, minumura na yata ako. Alam mo yung, syempre, salita sila. Alam mo naman yung mga kids, di ba? Tapos, tatawa sila. Oui. Tapos tawanan sila. Sabi ko, ayan, pinagmumura na yata ako, oui pa rin ako ng oui. So, parang kang eng-eng. Alam mo yun. Kaya sabi ko, ang ginawa ko is, nanonood ako ng TV kasi may subtitle. So, ay, ganun pala yung ibig sabihin nito. Ganyan. Tsaka, lalo kang matututo sa mga bata. Kasi, syempre, lalo na, yung mga alaga, lalo na kung wala sila talagang alam na English. Tapos, sasabihin nila. Tsaka, yun nga, talagang kung gusto mo talagang matuto,
tatrabahuin mo siya para malaman mo yung language. Kasi syempre, paano mo paglalaban yung rights mo? What if punta ka ng hospital, they don't know how to speak English? O paano sasabihin, my head is aching. Ganun ka lang, tapos di kayo magkaintindihan, di ba? So, mahirap. Kahit na same yung letters, pero when you pronounce it, iba. Kaya, napakahirap ng communication. Ako, umabot ako ng 1 year bago ko natutunan yung language nila. Thank you so much. Ako 5 years. 5 years. 5 years? Yes po. Thank you so much for sharing po. Looks like marami din po kayong pinagdaanan due to language po. And I really hope po na ngayon po medyo okay na po. And for our next question naman po, ano po yung mga culture differences na na-observe mo po while working in France po? Like, ano po yung pinagkakaiba ng culture po nila sa atin at sa trabaho po? Dito kasi, culture, something like yung kapag graduate, di ba? Pwede rin tayo, sobrang galang natin. Kahit di natin kilala, tinatawag natin silang ate, nanay, tatay, di ba? Dito kasi, siguro hindi lang dito, kahit sa US, I think, yung mga elderly, di ba tayo, tita, tito, by name. Dito kasi by names. Like for instance, yung alaga ko, andyan ang lola niya, tapos she invited her friends. Tapos nagulat ako, tinawag yung lola nila sa pangalan niya. So parang sa atin, di ba parang walang galang. So sa kanila, walang ganon. Tsaka hindi rin uso yung bless. Although dito parang yung sign ng respect is magkikiss yung biso, yung beso-beso. Pagka close lang, close ako. No, kahit yung mga... Pero pag visitors lang na So syempre, bonjour lang. tayo hindi tayo sanay ng tatawagin mo yung matanda na parang 80 years old by name. Parang ano ba naman yung mga to? Yung mga ganun ba? Sana nga in-laws. Kahit mother-in-law mo pa yan, wala. By names lahat talaga. Tapos, regarding naman sa hospitality, halimbawa, may occasion, na-invite ako. Sa invitation is nakalagay, is ako lang. Hindi ako pwedeng magpunta, nakasama siya. Kumbaga, kung sino lang yung nasa invitation, siya lang. Or, kunwari, pagdating ko naman sa work, kumakain sila. Diba tayo mga Pilipino, aalokin natin silang come, join us, ganun kumain. Sila hindi. Kumakain sila, walang pakialam, parang hindi ka aalokin, parang gano'n. Tapos, ano pa ba? Medyo na culture shock. Kasi, iba yung sa atin, iba yung sa kanila. Saka yung halimbawa yung nagpapapart, halimbawa yung kagaya sa atin, may tayong mag-birthday party, gano'n. Dito kasi after 10 p.m., bawal na yung maingay, yung mga video na malalakas. Hindi pwede kasi magre-reklamo yung mga neighbors. Pwede silang tumawag ng police kasi masyado na silang naiingayan. Yun pa. Tsaka yung ayaw talaga nila dito yung yung nag-i-invade ka ng privacy. More on ganun lang yung culture. Yes po. Thank you so much for sharing that po. Habang sinasabi niyo po yung mga na-culture shock po kayo, talagang nakikita ko po na parang ang layo po talaga ng mga culture nila sa culture po natin, lalo na po yung nasabi niyo po kapag may nakita po tayong matanda, di po mawawala yung po and opo natin. And syempre po kahit di natin kilala, tinatawag po nating lola and lolo. And na-culture shock po talaga ako na dyan po. First name po talaga yung tinatawag nila. So thank you so much po for sharing those po. And for our next question po, ano po yung mga pwede nyo pong i-share na mga hindi po, mga dapat at hindi po dapat gawin if mag-work po sa France? Mga dapat gawin? Ano ba? Tsaka hindi po dapat. Maging approachable. Laging andyan yung bonjour.
Yeah. Dito kasi napaka-importante yung Mag-greet ka. mag-greet ka ng hello, ganyan. At saka parang big deal sa kanila yung Hindi ka. when you ask something, dapat lagi siyang may please. Tsaka lagi siyang may thank you. Kasi parang pag hindi mo ginamit yung please at saka thank you, parang sa kanila is hindi ka na what do you call this? Parang hindi ka na polite. Ganun. Hindi ka polite. So talagang dapat lagi yon. Basta kahit bata, matanda, basta pag may ipapakiusap ka, although sa atin naman din, di ba ganon? Kaso sa atin, parang paki naman yung sa atin, di ba? Paki-puka po yung ganyan. So dito, important yung please, yung thank you, at saka yung pag-hello talaga. Tapos, ano pa bang May mga do's ba yan? Do's. Opo. Do's and don'ts po. Do's. Kailangan din na respeto yung yung kagaya sa mga daan, mga pedestrian, mga yeah. stoplights. Kailangan nire-respeto yan kasi kasi sa atin nakakalusot, di ba? Kahit red light yan siya, pag kahit walang sasakyan, diretso lang tayo. Dito kasi may camera Dito, talaga. Kahit na madaling araw at walang sasakyan, once na yung stoplight nag-red, You have to respect. respect dapat. Kailangan mo talaga tumigil kahit wala kang kasama sa Anyway, kung di sila titigil, makukuha sila. may camera. So, magpa-fine sila. Tsaka yung pedestrian lane din, antayin mo talaga siyang mag-green. Pag red talaga, wala talagang lumilipat. Mga don'ts naman, parang same like sa Singapore, sa mga Asian, yung bawal mag-spit sa daan. At saka hate nila dito yung mag-burp ka. Mag-burp ka ng... Di bali pumutot. Di bali lang mag-burp kasi kabastusan talaga sa nila yon. Tapos, hindi, di ba tayo, mahilig tayong anong tawag dito? Yung mag-share tayo ng food pag may occasion, di ba? Kahit hindi pumunta yung neighbors natin, mag-share tayo. Dito kasi hindi pwedeng basta-basta magbibigay ng food. Lalo na iba-iba yung religion. May sa mga Jewish, bawal yung baboy. Sa mga Muslims, dapat yung mga halal, ganyan. So, what else? Dapat talaga, yung dus talaga siguro, kahit hindi lang siguro dito, kahit naman sa ang country, kailangan nating i-follow yung mga rules and regulations nila, di ba? So, we have to respect like yung rules and regulations. That's it. Don'ts. Parang kasi dahil open country naman, hindi naman siya ganun kahigpit. So parang medyo malapit din sa kultura natin. May mga ilan lang ba kasi dahil may mga ibang religion din. So parang pero kung sa yung mga tao sa France, yung mga Catholic, ganun din naman kagaya sa atin. Parang wala naman din pinagkaiba kung sa religion din. At saka sa school, sa mga dito kasi sa school ng mga bata, hindi nila pinag-uusapan yung about religion dahil unlike sa atin kasi in general, most of us Catholic tayo, Christian, di ba? Dito kasi may Muslims, may Jewish, Mix sila. Unlike sa atin, pagka mga iglesia, may school sila para sa iglesia. Pagka Muslim, meron din silang school para sa Muslim. Dito kasi dito mix sila. So wala silang religion na subject. Yes po. Ano pa ba? Thank you so much po. Yes po. Okay na po yun. Okay na po. Thank you so much po. Yan. Medyo madami din po yung nabigay mo. And I'm sure po, yung mga nasabi niyo po, magagamit din po namin yon if ever may mga isa po sa amin na gustong pumuntang France, and especially po
parang na-shock din po ako dun sa bawal po mamigay ng mga pagkain sa mga neighbors. Kasi dito po talaga sa Pilipinas, as in, kahit bagong lipat lang po na kapitbahay, bibigyan po talaga natin ng mga pansit, ng mga spaghetti, drinks po. So, thank you so much po. And for our last question po, ano po yung mga advice or tips nyo po sa mga aspiring professionals po na gusto mag-work abroad? Ako, siguro, yung tips na mabibigay ko, number 1 dyan talaga yung tibay ng loob kahit nasa country, di ba? So, kung may napupusuan na kayo na isang country, like for instance, napupusuan nyo ng pumunta ng Paris, ng France, since hindi siya English language lang, it's better na mag-self-study ka na yung kahit sa YouTube lang, yung mga basic words, basic phrases, para at least pagsalta nyo sa isang country, meron na kayong idea. Kasi unlike kapag US kasi, English. So okay lang kasi tayo naman dyan sa Pilipinas is English naman yung mga subjects natin. Pero like for instance, ako kasi, I've been in Israel also for almost 5 years. So, ganun din yung language din. So, pagdating dito, ibang language na naman. So, napaka-importante na alam mo naman, si Mr. Google, makikita na lahat dyan, di ba? Mga basic. At least meron na kayong mga tsaka yung, yan nga, yung mga dapat at hindi dapat. At least kahit papano, meron ka ng alam. Hindi yung, di ba nga, huwag kang susugod ng walang armas. So, kahit papano, kahit konti. Huwag nyo na kaming gayahin kasi nung pagdating namin dito, 0 talaga. Kaya, nahirapan talaga kami sa language and communication. Ano lang talaga, at saka ang puhunan sa abroad, pasensya. Pasensya at saka tibay ng loob lang. Kasi once na mahina ka, kakainin ka ng homesick mo. Wala kasing gamot ang homesickness. Yung pasensya mo dapat mahaba siya. Lalo na yung papasko na, alam mo yon, Christmas is coming, malayo sa pamilya, napakahirap. Pero kung iisipin mo yung future, yung practicality sa ikakaganda ng buhay mo, you have to sacrifice. Exactly. Ang bata pa kayo, kaya yung tibay at saka pasensya. Kasi pag wala kang pasensya, lalo na pagka may amo ka na nakakairita, minsan, syempre sa sobrang pagod natin, sa stress natin, minsan umiiksi na yung pasensya natin, di ba? Kaya kailangan natin dito yung mahaba talaga. Kasi kung maiksi pasensya mo, makakasagot ka sa amo mo. Tsaka alam mo yung tipong hindi porke babysitter lang kami. Hindi, karapatan din namin kung ano yung respect na binibigay namin sa kanila. Yun din dapat yung respect na makukuha sa amin. So, alam mo yun yung hindi naman sa antas ng pinag-aralan mo yan di ba? Basta you have to be strong. At saka syempre pray. Number 1 yun. Pwede nating gamitin yung pasensya natin kung nasa tama lang. Kung nasa tama tayo. Kunwari, yung mga amo, sumusobra na, minamalit na tayo. Siyempre, Pilipino tayo, hindi tayo papatalo. So, pag nandyan tayo sa pag nasa pag nasa ano ba yun? Ipaglaban mo. Oo, pag nasa katwiran tayo talaga. Paglaban mo. Pwede naman tayo sumagot, pero in a nice way. In a nice way. Basta, mga bata pa kayo, you have to be strong. At saka huwag niyong hahayaan na abusuhin kayo. Strong tayo, Pilipino. Strong. Kung alam niyo na tama kayo, fight lang. In a right way. Hindi yung ganyang nasa mababa pa lang tayo, kung lumaban na tayo para tayong nasa taas na, di ba? Yung sa tama lang ba? Yeah. Yes po. Thank you so much po sa mga
advice and tips, and for sure po magagamit po namin yun sa future. And napakaganda po ng mga tips and advice nyo, and for sure na-appreciate po namin lahat yon. Same po sa mga audience na kasama po namin dito. And thank you so much po. Yun na po lahat ng mga questions, and thank you so much for coming to our talk show. And once again, I am your host po, Shaina Bandong from Beyond Borders One Heart. Thank you so much po. Thank you. Thank you for having me. Thank you po. Thank you po. Happy day. So, hello everyone! Welcome to our talk show, Beyond Borders, One Heart. I'm your host, Larry Jane Bernardo, and with my team, Princess, Mary Grace, and Regine. Let's welcome our guests. Can you introduce yourself to us po? Hi, I'm Rhoda Costis, and I'm here in the United States. Ask ko lang po, saan po kayo sa United States and ano po yung work nyo dyan po? Currently, nasa Georgia kami. And before, I am from Baltimore, Maryland. Then we relocate over here because my husband is in the military. And I am currently a preschool teacher for 8 years. Wow. 8 years na po kayong preschool teacher sa Amerika. Ask ko lang po if ano po yung nag-push sa inyo tumira dyan or mag-work po sa Georgia? Basically, pumunta ako dito because of my husband. And knowing nasa bahay ka, wala kang magawa, sabi ko, my husband is not pushing me to, you can stay home if you want to, but I don't want to. So my husband said, you got a couple of friends who are teachers there. Some of them are in the higher ranks, and then they put me in, and then I said, all right. And how about ano po yung naging adjustment mo po when coming to USA for the first time? Hindi madali. Hindi madali kasi, galing ako sa Philippines, tapos nag-teacher ako dyan sa Philippines, and then pagdating ko dito, parang natenga ako sa bahay ng ilang buwan lang naman. Tapos na homesick ako, umuwi ako for 14 days sa Pinas. Tapos bumalik ako dito, then I got the job. Then inisip ko na lang, minomotivate ko na lang ang sarili ko na ginagawa ko to para sa parents ko. Ganyan. Hanggang I fell in love with the job, I fell in love with the kids. Paano nyo po na-adjust yung sarili nyo po sa culture nila? Lalo na po sa communication language. Di ba kahit fluent naman po tayo mag-English, iba po kasi English nila. For me, masyado pong mabilis. So, paano po kayo naka-adjust sa ganun? May language barrier kasi tayo alam nila kung Pilipino ka between she and he, di ba? Ganyan. Pero, sila naman, umiintindi naman sila na alam nila na hindi tayo taga dito. Ang ginawa ko lang, yung sarili ko, tinatanggap ko ng paunti-unti hanggang naging okay din naman yung language namin na nisisira ko yung barrier namin ba. Kumbaga. Yes. And ano po yung mga napansin yung mga cultural differences po nila? Yung mga na-observe mo sa socially and sa workplace po. Ano po yung difference nila sa Philippines, sa USA? Yung difference po nila in the culture.
and sa workplace po? Dito kasi, kanya-kanya kaming trabaho eh. Mind your own business, ika nga, ganyan. You know? Tapos, may communication naman kami sa isa't isa. Meron kaming yung understanding namin, kumbaga. Tapos nagko-cooperate lang kami. Ganyan lang. Tapos, sama-sama kami. Lagi kaming parang happy-go-lucky lang ang mga tao dito. Ako lang ang Asian sa amin. Of all the teachers there, I'm the only Asian over there. So, okay kayo lang po naman talaga. sila. Wala Okay po lang sila other kausap. Filipino. Wala eh. Most of them are, wala naman kaming discrimination. Walang, porket galing ka sa ganito, galing ka sa ganyang lahi. Wala. Bawal kasi dyan eh. Bawal kasi dito ang ganyan eh. Kasi, tanggap nila kung ano ka. Tanggap nila kung kahit nagkamali ka, tinatanggap ka rin nila. Basta marunong ka lang tumanggap ng pagkakamali, ganyan. Ganyan. Pero never pa naman ako na Parang narinig ko po na kayo lang po yung Filipino. So parang naisip ko po parang ang hirap nun. And na-persevere nyo po yung pagiging only Asian sa workplace. And may question pa po ako. Yung mga gusto pong mag-abroad or mag-work sa country or katulad po ng job nyo, ano po yung masabi nyong do's and don'ts? Ano po yung mga dapat nilang gawin kung balak po nilang mag-work sa Amerika? Sipagan nila. O hindi, make God in the center of everything. Kung ano man ang gagawin nila, ipasa Diyos nila. Tapos, marunong silang maging mapagkumbaba. Ganyan. And be friendly, not being rude. Ganyan. Ang mga tao dito, kapag alam nila, Pilipino, mapagmahal, marespeto, kaya love na love nila yung Filipinos. Ang sa'yo lang, yung magiging friendly ka sa kanila, ganyan. Mahalin mo ang trabaho mo. You know, motivate yourself to. Kung determined ka sa trabaho mo, ganyan. Parang naano po ako, parang ano po ako sa advice niya, parang kasi marami po kami na interview sa iba't ibang bansa, and meron pong number 1 na common yung sinabi po nila is talagang kailangan mong maging masipag, lalo na pag working ka sa ibang bansa, hindi ka sanay sa lugar na kung saan ka tatrabaho. And yung last question ko po is, ano po yung advice or tips nyo sa gustong mag-work abroad? Ano po yung tips niyo sa kanila? Kung pupunta man sila dyan, gano'n, mag-work po sila. Never sa mga give up. nasabi nyo kanina. Yes. They never give up. Kasi minsan, may ups and downs tayo eh. Gusto natin pumunta sa ibang bansa. Pagdating natin sa ibang bansa, ay, parang ayoko na dito, uuwi na ako sa Pinas. Huwag ganun. Ipursige natin na kaya natin. Laban lang tayo. Ganyan. Hindi tayo susuko. Anak tayo ni Lapu-Lapu. kahit anong pagsubok ang dadating sa iyo, syempre pupunta tayo dito. Lahat culture shock, meron diyan, meron talaga dito eh. Everything susubukin ka. Dadaan ka pa sa maraming tawag nito, depression. Kasi mamimiss mo yung family mo, mamimiss mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero kung porsigido ka na marating mo yung goal mo, push mo. Kahit may hindrance pa yan, learn to fight for it. You know? Thank you so much po. Parang po ako na inspired po kaming lahat
Tsaka nakikita po namin yung determination and perseverance nyo po base lang po sa kwento nyo. And alam ko po, hindi po maging mahirap maging teacher. Kahit rin po dito and kahit sa parts ng mundo, hindi po siya easy. Hindi easy kasi masuspend ako eh. Alam nyo, mix kasi sa amin eh. I have 6 special kids and mixed with the 10 normal kids. And I see, but I love them so much though. Yun Pero po. okay lang naman. Kasi pre-K is the beginning of everything eh. Hindi ka nila makakalimutan. Parang nanay na rin nila ako dun eh. Ganyan. Kung kayo, may goal kayo na gusto nyong abutin, lagpasan mo yung mga pagsubok. Dadating din tayo dyan. Tapos pray lang kayo. Pray. Ang Diyos nasa center nyo lagi. Hindi kayo pababayaan. Yes po. Thank you so much po for coming to our interview/talk show. And once again, I'm your host, Lara Jane Bernardo from Beyond Borders, One Heart. Thank you so much po for coming. No Thank you worries. po.